Lumipat ang eksena at makikita si Tian na pumasok sa Marshall Pavilion. Pinati siya ni Xiaoyu sa tindahan. Mabilis niyang nakilala si Tian bilang junk collector dati na mabaho. Kinaway niya ang kanyang kamay at lumapit kay Tian, na may pagtataka sa mukha. Tinanong ni Xiaoyu si Tian kung narito siya para makipkita sa kanyang young master na sinasabi niyang kapatid. Taliwas sa inaasahan ni Xiaoyu, sinabi sa kanya ni Tian na pumunta siya para bumili ng isang item. Nagulat si Xiaoyu sa narinig. Napansin niyang medyo gamwapo si Tian nang makabihis ito. Nagulat siya nang makita na kayang baguhin ng maayos na damit ang isang lalaki. Hiniling ni Xiaoyu kay Tian na sundan siya. Tinanong siya ni Tian kung mayroon siyang mapa ng Lake of Death. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na mayroon silang mapa. Pumunta siya sa isang stand at hinanap ang mapa. Inilabas niya ang mapa at ibinigay kay Tian. Natuwa si Tian nang makita ang mapa. Sigurado siyang mahahanap niya ang talentong gusto niya sa lawa. Sinabi ni Xiaoyu kay Tian na ang mapa ay nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Pinayaran ni Tian si Xiaoyu gamit ang isang silver card. Pagkatapos magbayad, nagpa siya si Tian na umalis na sa tindahan. Iniisip ni Xiaoyu kung pupunta si Tian sa Lake of Death para maghanap ulit ng basura. Naalala niya na sinabi sa kanya ng kanyang young master, na ang Lake of Death ay isang kakilakilabot na lugar na puno ng mga nakakatakot na halimaw sa tubig. Kahit na ang mga elite martial warriors ay halos hindi nakaligtas sa Lake of Death. Umaasa si Xiaoyu na sana'y magiging ligtas si Tian. Sa sumunod na eksena, makikita si Tian na tumatakbo ng napakabilis. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating si Tian sa isang desyerto na bayan. Sa gitna ng bayan, may makikitang lawa. Nagulat si Tian nang makita kung gaano kagulo ang tanawin. Sigurado siyang makakakuha siya ng isang mahusay na talento sa lugar na ito. Nang tumingin-tingin si Tian sa paligid, napagtanto niyang wala nang nakarating sa bayan sa loob ng maraming taon. Ang kakaibang kapaligiran ng bayan, ay naramdaman ni Tian na parang may nagbabantang panganib. Habang iniikot ni Tian ang paligid, ay may nakita siyang nakakagulat. Nagsimulang umikot ng napakabilis ang tubig mula sa lawa. At ito ay naging isang buhawi. Mabilis na napagtanto ni Tian na malapit nang lumabas ang mga halimaw. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang shadow talent upang maging invisible. Matapos maging invisible, tumakbo si Tian sa tuktok ng isang bangin. Gusto niyang obserbahan ang nangyayari. Nang tumigil ang pag-ikot ng tubig, nakita ni Tian ang isang napakalaking maliwanag na bola ng enerhiya. Nang maglaho ang energy ball, makikita ang isang matandang lalaki na may hawak na payong at isang batang babae na may dalang kahon. Ang dalaga pala ay si Yuleng. Sinabi ng matanda kay Yuleng na kailangan na nilang tumakbo. Nagulat si Tian nang makita si Yuleng sa lawa. Bago pa man makapunta sa lupa si Yuleng at ang matanda, isang dambuhalang halimaw ang lumabas sa lawa at sinubukan silang kainin. Napagtanto ng matanda na mukhang hindi na sila makakaiwas ni Yuleng. Pero mabuti na lang at nagawang maitulak ng matanda ang sarili at si Yuleng sa kapahamakan. Nang makarating ang dalawa sa lupa, lumabas ang halimaw mula sa lawa. Takot na takot ang matanda at si Yuleng nang makita kung gaano kalaki ang halimaw. Sinabi ng matanda kay Yuleng na ang halimaw ay isang top-tier beast. Nagulat si Tian nang makita ang halimaw, first time niyang makakita ng ganoon kalakas na halimaw. Napagtanto ng matanda na hindi nila kayang harapin ni Yuleng ang halimaw. Tinulak niya ng kamay si Yuleng at sinabing pipigilan niya ang halimaw. Bumagsak si Yuleng sa lupa pero mabilis na nakatayo. Gusto niyang tulungan ang matanda, ngunit bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang presensya ng maraming halimaw sa likuran niya. Agad na tumakbo si Yuleng para sa kanyang buhay. Laking gulat ng matanda nang makitang may mga halimaw pa sa likuran nila. Nang makitang nasa panganib ang buhay ni Yuleng, nagpasya si Tian na tulungan siya. Habang hinahabol si Yuleng ng mga halimaw na buwaya, napasigaw ang matanda sa takot. Hiniling niya kay Yuleng na mag-ingat. Bago pa makagat ng halimaw na buwaya si Yuleng, naiwasan niya ang bibig nito sa pamamagitan ng pagtalon. Habang nasa ere, nag-concentrate si Yuleng at gumamit ng sign para ma-activate ang kanyang sikretong kasanayan. Sa sandaling na-activate ni Yuleng ang kanyang sikretong sining, isang tato ng bulaklak na lotus ang lumitaw sa kanyang ulo, at isang sandata na lumitaw sa kanyang kamay. Naging kulay pink din ang buhok ni Yuleng sa sandaling na-activate niya ang kanyang sikretong kasanayan.
Nawala siya sa harap ng buwaya. Laking gulat ng buwaya nang masaksihan ito. Tumingin-tingin ito ngunit hindi nakita si Yulang. Inatake ni Yulang ang halimaw mula sa itaas, gamit ang kanyang espada upang hiwain ang halimaw. Si Tian, na tumatakbo para tulungan si Yulang, ay nagulat nang makakita ng isang secret art technique. First time niya itong nakita at namangha sa kakayahan ni Yulang. Habang papalapit si Tian kay Yulang, napatigil siya sa pagtakbo. Napagtanto ni Tian na siya ay isang hanggal, walang magagawa ang isang baguhan na martial warrior sa naturang laban. Habang nag-iisip si Tian, pinaghihiwa ni Yulang ang mga halimaw na humaharang sa kanyang dinadaanan. Alam ni Tian na malakas si Yulang dahil isa siyang elite na martial warrior realm. Napagtanto ni Tian na ang lihim na sining ni Yulang ay nagbigay sa kanya ng lakas, upang maging isang mahusay na martial warrior. Naiintindihan ni Tian na hindi siya mananalo laban kay Yulang sa isang laban, kahit na 10 Tian pa ang lumaban sa kanya. Habang si Tian ay nakatingin kay Yulang, ang matanda ay binubugbog ng dambuhalang halimaw. Kinagat ng halimaw ang ibabang bahagi ng katawan ng lalaki, at napasigaw ito sa sakit. Hiniling ng lalaki na tumakbo na si Yulang palayo sa lugar. Ibinuka ng halimaw ang bibig, naghihintay na mahulog ang lalaki dito. Nang bumagsak ang matanda sa bibig ng halimaw, inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at hiniling sa kanyang young master na tumakas. Ipinaalala niya sa kanya na hindi magtatagal ang kanyang secret arts, at mas mahalaga ang pagkuha sa kahon. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umalis dala ang kahon, ipinaalala sa kanya na 10 sa kanilang mga kasama na lalaki ang nagbuwis ng kanilang buhay upang makuha lamang ang kahon. Hiniling niya kay Yulang na huwag sayangin ang kanilang sakripisyo. Nalungkot si Yulang nang marinig ang sinabi ng kasama. Nagulat si Tian nang marinig na 10 tao na ang namatay, at na-curious sa naturang kahon. Naniniwala siya na ang kayamanang iyon ay mahalaga para sa napakaraming tao na nakipagsapalaran sa kanilang buhay para dito. Nang marinig ang sinabi ng kasama, tumakbo na si Yulang. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang oras para sa paggamit ng secret arts ay tapos na. Nang hina ang katawan ni Yulang, at nawalan siya ng kontrol, at bumagsak sa lupa. Nabitawan ang kahon mula sa kamay niya at napunta sa harap ni Tian. Nagulat si Yulang nang makita ang isang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Sinubukan niyang tingnan ang mukha ni Tian, ngunit lumabo ang kanyang paningin. Dinampot ni Tian ang kahon, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lamang pumunta si Yulang para sa kayamanang ito. Inipon ni Yulang ang lahat ng kanyang lakas at pinakiusapan si Tian na huwag kumilos. Hiniling sa kanya ni Tian na magpahinga, sinabi sa kanya na hindi niya kukunin ang kayamanan. Bago pa man makalapit si Tian kay Yulang, napansin niyang papalapit sa kanila ang mga halimaw na buwaya. Nainis si Tian sa pagpupursage ng mga halimaw. Inakay niya si Yulang at inilagay ang kahon sa katawan nito. Tinanong ni Tian si Yulang kung okay lang ba siyang magtago muna sa isang kuweba. Masyadong mahinang tumugon si Yulang, kaya tinanggap ni Tian ang kanyang katahimikan bilang tugon na oo. Tumalon si Tian at nagsimulang tumakbo sa napakabilis na bilis. Nang makahanap si Tian ng isang kuweba, inilagay niya si Yulang sa lupa at ginamit ang coat niya para takpan ang katawan nito. Namangha pa rin si Tian na kamukhang kamukha ni Yulang ang kanyang kapatid. Ang pinagkaiba lang ay may marka ang kagandahan ni Yulang sa mukha. Inilagay ni Tian ang kanyang kamay sa mukha ni Yulang upang linisin ang marka, ngunit nagulat siya nang malaman na hindi ito natatanggal talaga. Napagtanto ni Tian na natural ang kanyang marka. Pagkaraan ng ilang sandali, ay tiningnan ulit ni Tian si Yulang kung natutulog pa ito. Hindi niya maintindihan kung bakit pagod na pagod si Yulang. Habang nakatingin si Tian, ay nagising si Yulang. Nagulat si Tian nang masaksihan ito. Nagising si Yulang na masakit ang ulo at mabilis niyang napansin na nakatayo sa harapan niya si Tian. Nagulat si Yulang nang makita siya. Tinanong niya si Tian kung siya ba ang nagligtas sa kanya. Sinabi ni Tian kay Yulang na dumaan siya sa lugar, at nagpa siya na tulungan siya. Ibinigay ni Yulang kay Tian ang kanyang coat at nagpasalamat sa kanyang tulong. Nagulat si Yulang nang malaman na si Tian ay talagang pumunta sa Lake of Death ng mag-isa. Naniniwala siya na si Tian ay may talento na dapat niyang i-recruit sa Martial Pavilion. Naglabas si Yulang ng kristal na kumikinang ng husto. Laking gulat ni Tian nang makita ang liwanag mula sa kristal at sinabi kay Yulang na nakakabulag ang liwanag.
Nagtanong si Tian kung ano ang ginagawa niya. Natawa si Yulang sa reaksyon ni Tian at sinabi sa kanya na ang kristal ay tinatawag na light stone, na kayang mag-stack at mag-radiate ng liwanag. Ipinaliwanag niya na ang kristal ay parang lampara. Tumaas ang light stone sa itaas at nagbigay ng liwanag sa silid. Tinanong ni Tian si Yulang kung paano niya nilikha ang light stone. Sinabi ni Yulang kay Tian na ipapaliwanag niya ito pagkatapos uminom ng healing potion. Habang nakatuon si Yulang sa kanyang pagpapagaling, nagsimulang mag-isip si Tian kung paano siya makakalikha ng ganoong bagay. Iniisip niya kung gumamit ba si Yulang ng space talent, ngunit mabilis niyang napagtanto na imposible ito dahil walang space talent si Yulang. Nang matapos ang pagpapagaling ni Yulang, lumapit siya kay Tian at tinapot ito gamit ang kanyang binti. Sinabi sa kanya na tapos na siya at tinanong kung gusto pa niyang malaman kung paano niya nagawa ang light stone. Sinabi sa kanya ni Tian na gawin niya. Kinuha ni Yulang ang kanyang bronze treasure chest at naglabas ng isang pouch. Inilapit niya ang chest sa pouch, at hinigup ito ng pouch. Nagulat si Tian nang makita ito at napagtanto na inilabas ni Yulang ang light stone mula sa kanyang pouch, na isang space-type treasure. Tinanong ni Yulang si Tian kung nagustuhan niya ang pouch. Nakangiting sinabi nito sa kanya na tuturuan niya siya kung paano gamitin ito, kung sasali siya sa Marshall Pavilion. Hindi siya pinansin ni Tian at sinabi ni Tian na gusto niyang matulog. Nagulat si Yulang sa narinig, na ikuyong niya ang kanyang kamao sa galit, at ipinangako sa kanyang sarili na ma-recruit niya si Tian sa kanyang makakaya. Si Tian ay hindi humanga sa space pouch at sa healing potion, dahil alam niyang makukuha niya ang mga kakayahang ito kapag nakakopya siya ng space talent at healing talent. Wala siyang nakikitang dahilan para sumali sa Marshall Pavilion para lang sa ilang mga item. Alam ni Tian na hindi siya makakapunta sa Lake of Death dahil sa pangyayaring ginawa nila ni Yulang, kaya nagpasya siyang maghintay ng ilang oras sa kuweba. Nang magising si Tian kinabukasan, napansin niyang wala na si Yulang sa kuweba. Napagtanto niyang umalis na siya. Paglingon niya, nakita niya ang isang pulang kahon. Hindi alam ni Tian kung saan nanggaling ang kahon ngunit tiyak na wala ito sa kuweba kahapon. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang maraming resources sa loob, isang mid-tier profound training manual, 10 high-tier na monster blood, at 10 gold card. At bawat isa nito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Napagtanto ni Tian na iniwan ni Yulang ang mga bagay na ito para sa kanya, at nakaramdam ng labis na pasasalamat sa kanya. Napagtanto niya na maaari niyang maabot ang Elite Martial Warrior Realm, gamit ang mga resources na ito. Nagpasya si Tian na baguhin ang kanyang mga plano. Uhulihin niya ang Immortal Jellyfish kapag siya ay naging isang Elite Martial Warrior. Uminom siya ng isang bote ng Monster Blood at nagsimulang mag-cultivate. Makalipas ang 4 na buwan, si Tian ay nagko-cultivate pa rin sa kuweba, na naubos ang 10 bote ng Monster Blood. At hinayaan ng tumubo ang kanyang buhok. Sa kanyang pagko-cultivate, iminulat niya ang kanyang mga mata, at maraming beses na tumama sa kuweba ang malalaking kidlat. Matapos hamupo ang kidlat at mawala ang alikabok, makikita si Tian na may hawak na kidlat sa kanyang mga kamay. Sa wakas ay naabot na niya ang Elite Martial Warrior Realm, at nabighani siya sa kanyang bagong kapangyarihan. Nang may ngiti sa labi, sinabi ni Tian na oras na para mangaso siya. Sa kanyang pagpunta sa lawa, nakita ni Tian ang 11 bagong gawang libingan. Agad niyang napagtanto na si Yulang ang gumawa ng mga libingan para sa kanyang mga kasama. Alam ni Tian na hindi nakuha ni Yulang ang lahat ng katawan ng kanyang mga kasama dahil sa dami ng halimaw sa lawa. Nagulat siya nang makitang may ginawa si Yulang para sa kanyang mga kasama. May napansin si Tian na kakaiba sa isa sa mga libingan, nakakita siya ng payong sa libingan. Mabilis na naalala ni Tian na ito pala ang payong na ginamit ng matanda. Kinuha ni Tian ang payong at binuksan. Iniisip niya kung may silbi pa ba ang payong. Habang nakatingin si Tian sa payong, napansin niyang tumigil ang ulan sa paglapat sa payong. Nagulat si Tian nang makitang nakagawa ng waterproof bubble ang payong. Tuwang-tuwa si Tian sa item na ito, napagtanto niya na maaari na siyang makasisad sa tubig nang walang anumang abala. Tumalon si Tian sa lawa at nagsimulang lumangoy. Habang lumalangoy siya ng mas malalim sa lawa, napansin niyang bumbilis din ang payong. Inactivate niya ang kanyang shadow talent at nagpatuloy sa paglangoy. Habang lumalangoy si Tian, may nakita siyang status window.
Hindi malinaw na makita ni Tian ang halimaw dahil sa paligid nito ay madilim. Ayon sa window status, ang halimaw ay isang tiger clawfish at isang mid-tier monster. Habang nakatingin si Tian sa status window, lumabas sa dilim ang halimaw. Si Tian ay natakot nang makita ang halimaw, hindi siya makapaniwala na ang gayong halimaw ay isang mid-tier beast. Napagtanto ni Tian na halos maramdaman ng halimaw ang kanyang presensya, kaya nagsimula siyang lumangoy ng mas malalim sa lawa. Nang makarating si Tian sa pinakamalalim na bahagi ng lawa, napaisip siya kung dito nga ba nananatili ang immortal jellyfish. Habang si Tian ay tumitingin sa paligid, isang halimaw ang bumungad sa kanya mula sa likuran at ginamit ang mga galami nito para atakihin siya. Sa kabutihang palad para kay Tian, naramdaman niya ang presensya ng halimaw at mabilis na nakaiwas sa pag-atake. Umatras si Tian para tingnan ang kanyang kaaway. Nang tumingala si Tian, nakita niya ang status window ng halimaw. Ito ay ang immortal jellyfish, na nagtataglay ng pinakamataas na talento sa pagpapagaling. Ginamit ng halimaw ang mga galami nito para salakayin muli si Tian. Inilabas ni Tian ang kanyang blade at ginamit ito upang putulin ang mga galami. Napasigaw sa sakit ang halimaw nang gawin ito ni Tian. Sa kasamaang palad para kay Tian, ang halimaw ay madaling nakabuo ng mga bagong galami. Nagulat si Tian nang makita ito at napagtanto na ang pinakamataas na talento sa pagpapagaling ay napaka-overpowered. Inatake muli ng jellyfish si Tian gamit ang mga galami nito. Habang papalapit sa kanya ang galami, sinadya ni Tian na ibaba ang kanyang depensa. Nang mahawakan niya ang galami sa kanyang kamay, lumabas ang kaunting spark ng enerhiya. Sinabi ng system kay Tian na matagumpay niyang nakopya ang healing talent. Agad na tumilapon si Tian matapos makopya ang talento, bumangga ang likod niya sa bato at bumagsak sa lupa. Tumayo si Tian at ngumiti, tuwang-tuwa nang malaman na nakopya na niya ang talentong gusto niya. Sa pagtayo ni Tian, iniluwa ng jellyfish ang acidic na kamandag nito kay Tian. Nagulat si Tian nang makita ang acidic na kamandag, at mabilis na ginamit ang payong bilang barrier. Sa kasamaang palad para kay Tian, natunaw ng kamandag ang payong at nasunog ang kanyang kamay. Kinailangan ni Tian na bitawan ang payong dahil hindi na nito mapapanatili ang waterproof bubble nito. Agad na napabuntong hininga si Tian nang mabitawan niya ang payong. Nang tumingin si Tian sa likod ng halimaw, nakita niya ang daan-daang status window, bawat isa ay nakabase sa immortal jellyfish. Napagtanto ni Tian na mayroong 100 mga immortal jellyfish sa lugar na ito. Dahil nakuha na niya ang talentong gusto niya, wala siyang makitang dahilan para labanan ang mga immortal jellyfish, kaya nagpasya siyang tumakas na.